Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Grabe, merong mga nagsasabi ngayon mga loads na December is the recovery month mga loads, no? Malupit yan. Syempre hindi naman putyo-putyo yung nagsabi niyan. Matinding mga institution din. So titignan natin kung ano yung mga update natin ngayon. Check natin yung ating chart mga lodi. At syempre yung mga malulupit nating balita, no? So bago ang lahat mga idol, subscribe, like, and say yeah. No? So ayan, grabe mga lodi. Umisa na tayo, check muna natin yung ating crypto bubble ngayong oras na to at ngayong day, no? So 24 hours mga lodi, medyo green yung ating market. No, merong mga almost 2 digits yung bonk. Bumabangon yung bonk, no? Bumabangon mga idol, ano pa? Oh, yun lang. Sa week natin, check natin week. Sa week natin, medyo negative pa rin tayo kasi alam niyo naman na downtrend tayo, no? Pero sa day, talagang mukhang magre-recover na tayo. Sa hours, alam naman natin na medyo volatile ang ating market. So, nagko-consolidate lang yan, mga loads, no? So, check muna natin yung ating chart. So, dito, wala, talo ako kagabi, $7. Mga lodi. Ngayon tayo babawing umaga. Kaya lang medyo pangit pa ang ating position ngayon kasi nandito tayo sa ayan, no, consolidate. Pero sa tingin ko ilang chance ba mga lodi? Kasi kung ilalagay natin to sa may 30 minutes ba? Yan. Pwede kasi ano to pag tinanggal ko to. Tanggalin natin Parang pa ganyan na siya you know. Oh. Ano na to? December 25. Malayo-layo yun, men. Malayo-layo, Pasko na. Pasko tayo lilipad, ganon, boom. Diba? Baka ganyan mangyari dyan, mga idol, Ganyan, boom. Ina-anticipate lang natin, no? Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari. Depende sa mga news natin. Pero bago ang lahat mga idol, update lang tayo sa news na to. Dahil medyo unlupit nito. Alam nyo, hindi lang pala ganun yun mga lods. May nangyari palang bakbakan, no? Sa pagitan ng Paramount at ng Netflix mga lods. Nagbibid pala sila ng mga nakaraan. So grabe yung ginawa ng Netflix mga idol, no? At grabe din yung plano nila, no? Sabi dito mga idol, mabilis lang to. Netflix just killed Hollywood, sabi dito, by pulling off the most insane power move of 2025, 82.7 billion for Warner Bros, HBO and HBO Max. The streaming wars are officially over, but nobody understand what's actually just happened, no? So papaliwanag dito ni Ricardo Martinez. Ayan. 4 years, Ted Sarandos said, "We're builders, not buyers. We don't need libraries." Si Ted Sarandos yung sa Netflix mga lods, no? Then 3 weeks ago, he pulled a complete 180, sabi niya mga lods, no? The bidding war was brutal. Paramount thought they had it locked. David Ellison's dad is Larry Ellison, Oracle founder, one of the richest man alive. Paramount made 3 bids in September, all rejected, too low daw mga lodi, no? Medyo nabababaan sila yung Warner Bros. But Ellison keep pushing. He wanted the entire company including CNN, Discovery Channel, all the cable networks nobody else wanted. No, kumbaga wala naman may gusto ng CNN Kumbaga pati yung Discovery Channel parang onti na lang daw nanonood nun. His speech was simple. We have White House relationships, regulatory approval will be easy. So, ano to yung sa Paramount to 4 weeks, everyone thought Paramount would win. Then Netflix entered the chat. Netflix entered the chat. 27.75 per share, mix of cash and stock.
82.7 billion total. Grabe, no? Pero, mga Lodi, nung inalok yan ng Netflix, yung Paramount nag-enter pa rin ng Paramount countered with 30 per share, all cash, backed by 3 Middle Eastern sovereign wealth funds. Grabe. So, ano to? Dikitan, kumbaga, mga Lodi, no? Tawag dun? Bumper to bumper, parang gano'n. Bakbakan sila. Higher bid, more cash should won, no? Dapat panalo na yung Paramount kasi sa kanila $20 per share sa Netflix 27.75 lang, no? Dapat sila yung nanalo. But Netflix included something nobody saw coming, man. Meron silang alas, no? Nakalimutan nyo na ba kumbaga magugulat kayo na meron kaming alas, ang 5.8 billion breakup fee. Grabe. If Netflix walk away from this deal, they pay Warner Brothers 5.8 billion. Nobody puts up breakup fees that big ever. Sila lang yung gumawa nun. It's Netflix saying, we're so confident we can fight regulators and win. We'll bet 5.8 billion on it. Paramount lost their minds, sabi dito. Thursday morning, Paramount lawyer sent. Ito na. Ito yung pinaka parang reason kung bakit pinilit ng Netflix na makuha yung Warner Brothers, HBO tsaka HBO Max. This isn't about streaming, sabi dito mga idol, no? It's about owning the IP before AI makes production cost zero. Ano yung AI? Intellectual property, mga idol, no? Kumbaga pag-aari na nila yan, eh. Kumbaga bago dumating yung AI, mga idol, pag-aari na nila lahat. Ano ba yung pinipredict ng Netflix? Dahil pagdating sa AI, mga Lodi, kahit sino parang ang dali na lang gumawa ng mga ganito, ganyan, no? Pero dahil sa kanila na pag-aari na nila yung Batman, Superman, Wonder Woman, yung entire DC universe, nabili na nila sa Warner Brothers. Pag merong gumawa ng AI something, movie clip o kung ano man, pag-aari na nila yun, intellectual property nila yun. So pwede silang kumita doon, mga idol. Kumbaga in advance na nila yung isip nila, bago magkaroon ng AI, kailangan pag-aari na natin lahat ng pwede nilang gamitin. Parang gano'n. Para sa atin na yung kita doon. Gano'n, no? Harry Potter, full franchise rights, no? Pati yung Harry Potter sa kanila na din. Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Friends, and The Big Bang Theory. So marami silang pag-aari na sikat na sa kanila na. So kung papakialaman ng AI yan, lalo na yung DC Universe, syempre DC yan eh. Imposibleng walang gumawa ng AI movie o something na series o kung ano man na hindi gagamitin yung mga superhero na yan. 'Di ba? So once na gawin ng AI yun, pag-aari na nila yun. So meron na silang sabi nga, AI makes production cost zero. 'Di ba? Kumbaga wala nang mga artista, wala ka nang babayaran ng mga artista pag AI na lumakad, mga idol. Isa na lang yung mismong programa o animators. Di ko alam kung anong tawag sa mga gumagamit ng AI. Yeah? Ayun na lang yung babayaran mo, 'di ba? Tipid ka na sa mga artista, pwedeng AI na yung gagawa ng lahat. Tapos makakagawa ka na ng movie ng Batman, ng Superman, Wonder Woman, nang wala kang binabayarang mga artista. Kasi sa iyo na yan eh. Pag-aari mo na yan eh. Sa iyo na yung Warner Brothers eh, di ba? Ganun kalupit, mga idol, yung ginawa ng Netflix, no? So yung Paramount kasi gusto pa nila yung mga CNN, TNT, TBS na dying cable networks na raw, mga ganun, no? So, ang galing ng ginawa ng ng Netflix dito. Inunahan na nila yung future. Pero may pros and cons mga idol eh. Sabi dito, Netflix now has world's largest subscriber based on 260 million plus, second largest content library, the IP for infinite AI content, no? Kumbaga intellectual property for infinite AI content, HBO prestige brand, Warner Bros theatrical distribution, no? What happens next, mga idol, pagka ganito? Discovery global spins of cable network. Netflix acquisition closes, HBO integration begins, AI video generation launch, AI generated Batman and Harry Potter content. Di ba?
So yung Netflix, pwede na silang gumawa ng kahit anong content gamit ng DC. Superman, 'di ba? AI na 'yon. So wala na silang babayaran mga kahit ano sa kanila na 'yon eh. 'Di ba? By 2030, Netflix is Hollywood. Ayun na yung parang pinaka-plano. So, pero ayun yung pros, no? Ano naman yung cons, mga lodi? Sabi niya rito, this is a smart short term. Destroy competition, lock in intellectual property. But long term, ano yung parang pangit? When AI video hits, content libraries won't matter. Speed of generation will. No, kumbaga, syempre ang pinanghahawakan lang nila yun. Pero sa akin goods pa rin eh. Netflix just spent 82.7 billion on the past instead of the future. The next 3 years will tell us which one it is. So, yung take niya rito, parang sa short term, maganda yung ginawa ng Netflix. Pero sa long term, pag AI na talaga yung gumawa, mga lodi, baka hindi rin magtagumpay yung plano ng Netflix. Pero sabi niya nga rito, sa 3 taon, tignan natin kung sino yung tama, no? Kung talagang magaling yung strategy na ginawa ng Netflix. Pero para sa akin, ang ganda ng ginawa ng Netflix, mga lodi. Kaya lang, dapat yung Marvel kaya, pag nabili nila yung Disney, tangin, lupit na. Antindi nun, mga idol. No? So, tignan natin. Pero ang ganda ng diskarte ng Netflix, no? Kasi syempre, ang laki nang nilabas nilang pera niyan. So, dapat mabawi nila yan in a few years. 'Di ba? Paano nila babawiin? Syempre, doon nga sa mga subscription o sa kumikita naman yung mga yan, mga lodi. Pero antindi ng diskarte nila. 'Di ba? So, ayun yung ating global news, trending news. Punta na tayo sa ating crypto. Ito, may halong trending news din 'to. Kilala niyo ba si Duke Won, mga lodi, no? So, ito nga yung sinasabi natin, no? Si Duke Won's fate is now just days away. US prosecutors want 12 years. Grabe, 12 years, no? His team want 5 years. And the final verdict on December 11 will decide everything. So, December 11, doon na mahahatulan, no? Si Duke Won kung 12 years o 5 years. Sa December 11. Whatever the outcome, one thing is clear, the Terra crash has changed the crypto world forever, mga lodi. Yung Terra Luna. Ngayon, di ba, kasi ang dami pa rin nag-aano sa akin sa Luna, yung mga lodi, yung Lunsi. Medyo humahataw daw kasi yung Lunsi ngayon, mga idol. Sino yung mga pumalag dyan? Basta ang sa akin lang, mga idol, ingat kayo, ha? Na? Kasi imagine, mga lodi, December 9, 2024, wala na to eh, oh. Kasi tignan nyo yung itsura nito sa Max, mga lodi, oh. Boom. Ay, itsura niya, no? Alam nyo ba kung magkano ang all-time high nito, mga lodi? 6,000 pesos. Ngayon, 0.0003 pesos. Di ba? Sa akin, ano na to, negative na, 100 negative. Wala negative 100%. Negative 100% na yan eh. Parang naging zero na yan eh, mga idol eh. Tapos mag-invest ka. Pero bala kayo. Ganun pa rin yan, mga idol. Discarding yan. Kumbaga para sa akin, ba't kayo papasok dyan kung meron namang mas mga magagandang coins? Ganun lang yun, no? So, ayan ha. So, Terra Luna, grabe. Good luck kay... alala ko tuloy ito si Dukun. Tanging yabang nito eh. Maangas to, mga idol, nung sikat pa to sa Terra Luna. Si Sisi kasi, 'di ba, tsaka siya. Si Sisi, medyo si Sisi, low-key lang eh. Kahit na sila yung pinakamalupit na crypto exchange, low-key lang. Ito mayabang to yung si Dukun. Maangas yan, may mga interview siya na nagyayabang siya na hindi nyo ko kayang ibaba, ibagsak, ganito ganyan. Ako ang pinakamalupit. Walang ganun eh, walang. Basta nayabangan ako dito. Tapos yan, bumagsak siya at nakulong. Yun, tangin ang kulit mo eh. Sana ganyan din mangyari kay no? Kay Gusgusin. Ngayon, sinusubaybayan ko yun eh. Kaya tawa ako dun eh, mga lodi. Kasi marami nagtatalo dun. Kung update lang tayo kay Gusgusin ha. Kung sobra daw ba yung ginawa ng LTO. Kasi syempre, di ba, isang video lang. Tapos
tinanggal na yung kanyang, kumbaga, dinrevoke na yung kanyang lisensya, mga Lodi. Na parang, huwag nyo kanyang kakalimutan, mga idol, na yung lisensya is, hindi nyo yung karapatan, no? Isa yung pribilehiyo, pribilehiyo yan na binigay sa mga driver, no? Hindi mo karapatan na magkaroon yan. Binigay lang sa yan ng gobyerno, no? So dapat inaayos mo kasi mga idol yung ginagawa niya nung nagda-drive siya, nagla-live stream siya. Nagbabasa siya ng comment. So hindi yun tama kasi yung may anti-distraction tayong batas na something, di ba? So marami siyang nilabag doon. Ang inisip lang kasi ng iba, wala lang seatbelt, tapos nagda-drive. Hindi, nagla-live stream siya, di ba? Nagbabasa siya ng comment, tinitignan niya yung mga comment, sinasagot niya pa nga, di ba? So ibig sabihin, habang nagda-drive siya, nadi-distract siya doon. So bawal yun, mga idol. Kaya tama lang yung ginawa sa kanya. Kasi yung iba sinasabi na sobra naman, wala lang seatbelt, tinanggal. Hindi pwede, nagla-live ka, di ba? Nag-live stream, nagbabasa ng tapos nagda-drive, ano yun? Ang lupit mo pala. Yun, tingin-tingin muna tayo ng mga bago tayo comment. Ganun yun, yung Yeah. So, ito, isa pa to, mga Lods, no? Ito, meron na namang tournament na nangyari sa South Korea ng trading, di ba? In Seoul, South Korea, cryptocurrency trading is an e-sport where competition buy and sell derivatives markets against each other in tournament. So, tingnan ko, check ko lang yung mga coins nila na tinitrade. Ito Hyperliquid to, malamang yung logo. Hindi ko mabasa masyado, Hyperliquid. Yeah, dito nga natin. Ano basa ba? Hindi ko mabasa yung iba. Yun. Di ba? Ito, Merl. Ano itong isa? EdgeX. Ano ba yan? Ano ba yung coins? So, baka mamaya crypto exchange yan, GRBT. Merl. Tsaka Hyperliquid, no? Meron bang GRBT? Meron nga. Yun nga yun, no? Merl. Siyempre, meron ding Merl. Ayan, Merl, yun nga. So, iba-ibang coins yung tinitrade nila. Astig, di ba? Tournament, Si Boss Robo, sali na natin dyan si Boss Robo. Live trading, di ba? May pambato yung Philippines, no? Si Boss Robo. Ayan, laban natin si Boss Robo diyan. Di ba? So, saan kaya mapapanood to? Wala bang dito? Tanong natin si Grok. Where can I watch this live trading tournament in South Korea? Para mapanood natin ang live, no? Padala, mo nirapan si Grok, Sorry, di ko rin alam, sabi niya. Gusto ko rin mapanood dyan, kaya lang, wala. Ayun. May location lang. Online viewing option. Ayun, live streaming during the event. The tournament was broadcast live in an esports style format. With real-time trading action, leaderboards, and audience cheer stream to remote participants. Specific platforms weren't detailed in official announcement. But crypto events like this are commonly hosted on YouTube or PerpDex Day or channels like Korean Blockchain Weekly. Kailangan natin to. Sandali lang mga Lods, nai-realize ko dapat pala pinapanood natin to. Follow tayo dito. Baka nagla-live din sila sa X, di ba? Tapos, sana KW25 live stream. Check natin. Ito nga, meron sila. Ito ba yun? Ba't anong channel to?
Ba't hindi si Auntie Claire? KW25. Ayan. Ano pala, event pala yun. Event pala yun, mga idol. No, so, hanapin ko na lang, mga Lodi, para kapag kapag meron sila, pwede na kayo manood ng live, no? To Korean blockchain. Ito, so, ayan, subscribe tayo. Ayan, para pag nag-live sila. Diba? Puro pang crypto pala to, eh. 네, 일단은 처음에 이제 So, ayun, no? In-update lang natin yan. So, ito yung sinasabi ko sa ating thumbnail na December is the recovery month, no? Ayun yung sinabi ng Coinbase, mga Lodi, no? Crypto ready for a December recovery. Coinbase says, crypto is now set for a December recovery after predicting a November dip in October using their M2 index. They see liquidity is recovering. The AI boom is still strong and USD short looks attractive. Will December run? Sabi dito, no? So, check natin muna si George. May opinion din dito si George, eh. Check ko lang yung opinion niya. Ayan. Ito. Coinbase is signaling a crypto recovery ahead. Coinbase is basically saying, stop watching the noise and watch liquidity. That blue line is a global M2 money supply starting to curl higher. And every time that's happened in the past, crypto didn't move right away, but it always followed, no? So, hindi nga itong blue na to, ito yung dapat susundan, no? Netong ating chart. Pero hindi naman siya laging hindi naman siya laging sumusunod. Ay, hindi naman siya talaga sobrang identical o talagang ganoon. Pero usually, kahit na nalaglag siya dyan, susunod pa rin siya dyan sa kulay blue na yan. Always follow, sabi dito. This is how it usually plays out. Central banks is up, money slowly comes back into the system, risk appetite returns. And crypto, citing at the far end of the risk spectrum, reacts last but moves the most, no? So, huli nagre-react yung crypto, pero mas malupit yung move niya, mas mataas or something. With Fed rate cut odds climbing, the backdrop is quietly getting friendlier. No euphoria yet, no fireworks, just the early setup that tends to show up before a real recovery starts. This is what the beginning usually looks like, and nobody believes it until price does, no? Ayan. So, ang gusto ko lang talaga ngayon maka-position ng maayos na, eh. Kaya lang hindi tayo alam niyo yun, yung pag tumitingin ako sa chart, lagi akong nahuhuli. Ay, mali. Halimbawa, andito ako. Nakatingin ako dito ngayon. Mamaya may gagawin ako. Sabi ko, hintayin kong bumaba. Tapos, mamaya pagbalik ko, nandito na. Kumbaga nakababa na, tapos nakakit na ulit. Sabi ko lang, hindi mo lang ako nakaano dun. Hindi ko mo lang nakita yun. Tapos sabi ko, mag-aabang na naman ako. So, ganun din. Bababa. Nakapagtingin ko lagi ng nasa taas. Kanina pagkagising ko, bakit? Tanghali na kasi ako gumising. Sa 8. Nandito na, sabi ko, ano ba yan? Hindi man lang, alam ko kahit sana mga nandito, alas 7 ako gumising, So, hintayin natin ulit. Idol. Wait lang tayo. Bibigyan tayo ng chance niyan. Kaya lang, ginuhita na natin, eh. Pwedeng ganito na yung mangyari, di ba? So, yung etong chance na to etong maraming consolidation na to, ilang to? November 29 to December 1, 2 days. Itong sabi 3 days. Ang malapit na consolidation na yan, biglang nalaglag. Tapos another 3 days, 1, 2, 3. Hindi, 2 days lang to. Tapos lipad. And then another 3, 4, 2 ba to? Ayan, 2 2, 3, 4, and then drop. And then dito na tayo, 5, 6, 7. Ito na, pag ano na to. Ang kulit ng ang kulit ng analysis ko, no? Ayan. So, pwedeng papapataas yan, pwedeng 3 days, almost 3 days lagi pagitan, di ba? Baba, 3 days taas, 3 days baba, 3 days taas. Di ba?
Ganun eh. Oh, ano sa tingin nyo, mga idol? Kasi mababali yung ano, yung usual na nangyayari. Kasi dito 3 days baba, 3 days taas, 3 days baba, 3 days baba. Oh, di ba? Pangit naman pakinggan yun, di ba? So, 3 days baba, 3 days taas, 3 days baba, 3 days taas na to. Ganun dapat yan, mga idol. So, hintay tayo. Maganda-gandang position lang. Na medyo sa 1 minute time frame kasi, medyo nandito na eh. Babayin mo lang kahit mga dito na lang. May position tayo dyan. O kaya basta mababa. Okay lang yun. Kasi kahit tumaas naman yan, kahit na wala akong position, okay pa rin sa akin eh. Di ba? Kasi syempre, tumataas. Ganun lang yun. So, sana tayo? Tayo ko dak-dak dun ah. Ang dami natin freestyle dun ah. Ang ganda ng salamin ni Robert Kiyosaki. Mahal siguro yan. Kung nang ganyan salamin ah. Robert Kiyosaki thinks Ethereum will hit 60,000. Grabe naman yun. By 2026, magkano pa lang ang Ethereum ngayon, mga idol? Check natin kung magkano Ethereum. 3,000? Ilang X yun? Diba? Ayan, yan. $20X 20x daw, tama ba? Hindi malabo yun, pwede yun kung 20x lang. Kaya ni Ethereum yun, mga lodi, no? But what about XRP? Bigla may ganun. With all this liquidity and ETF momentum, how high do you think XRP goes by 2026? Ayoko eh. Ayoko magsabi. Kasi kung magte 10x ngayon si XRP nasa $2, edi nasa na siya. Sige, tingnan natin. Sabihin natin $2. Kung gagaya natin sa times 20. Ganun din. 40 USDT. No? Kung magte 20x. Tama ba ako, boss? Kasi 3,000 tapos 60,000 eh. Ilang x 'yun? Baka mali ako. 20x 'yun? Hindi nga. Yun pala. So 20 doble maya. Okay. Baka kasi mali ako eh. Yung magamit. So $40 ang mangyayari sa XRP. So pwede rin naman. 'Di ba? 20x $40. Ibig sabihin kung 2 times 50x lang pala. 2 times 50 para mag $100, no? Pero syempre, hindi sa akin nga malabo yan eh. Sabi ko nga malabo eh, mga lods eh. Pwede siguro next cycle. Sa bagay 2026 naman yung sinabi dito, maraming pwede mangyari. Pero ngayong end ng 2025, I don't know, no, kung ilan. Pero sana kahit mga 5 to 6, no, pwede na yun. Ngayon, no? Ngayon 2025. $5 to $6. Sa ano yun? Manifesting. Manifesting. Pero sa 2026, nako, mukhang doon tayo magkakaiba eh. Kasi pagdating ng 2026, marami na mangyayari. No, marami nang positive na mangyayari sa 2026 eh. Once na mapasa lang yung batas, mga idol, tagaan nyo sa bato. XRP, sa tingin ko lang kasi yung mga utility coins yung may kinabang doon eh. Once na pumasa yung Clarity Act natin, mga idol, sorry, yung regulations natin, solid na yun. Strategy, mga idol, no? Nauna pa pala to, dat pala mamaya pa yung news na yun. Ito na. Strategy CEO Pong Lee says they raised 1.44 billion in just 8 days to shut down the FUD, no? We wanted to prove we can still bring in capital even when Bitcoin is dumping. No, marami kasing FUD na kumakalat na nagbebenta na ng Bitcoin yung MicroStrategy. No, wala, ano niyan, puro utang lang pinambibili niyan. Pero ayan, sinabi ni Pong Lee, no? Pong Lee. Ayan
So, grabe, no? 8 days lang, $1.44 billion. Ang lupit nun, mga lods, no? So, punta tayo dito ngayon. Bullish to, mga lodi. Mastercard is enabling over 1 billion users worldwide to spend Bitcoin and crypto. Mainstream adoption is here. So, Mastercard, alam na natin yan. Ripple, nandiyan na rin. Alam ko, partner na nila yung Mastercard. Matagal na. So, goods na goods yan. So, ngayon, hindi lang siguro Bitcoin, hindi lang siguro XRP. Mag-a-adapt pa sila ng ibang mga crypto. Hindi lang Mastercard, Western Union to launch a crypto card preloaded with USD stable coins. Imagine, no, may dito may stable coin sa Western Union card. The card will allow users to store money in stable coins. So pwede ka na mag-imbak para lang parang cold wallet pero ano lang siya, USD lang. Keeping their savings value even in a local currency drops from inflation. So ang sinasabi niya rito, kunyari Pilipinas, no, yung local currency natin which is yung peso, no, once na kahit na kunyari meron akong 100,000 pesos, i-convert ko yun sa stable coin, lagay ko sa Western Union card ko. Kapag bumaba yung presyo ng peso, no, yung sa akin naka USD yun. So hindi maapektuhan yung aking 100,000 pa rin yun pag nilabas ko. Parang ganun. 'Di ba? Kasi kung i-stay mo siya sa peso, tapos bumababa yung presyo ng piso, bumababa din yung presyo ng yung value ng hawak mong 100,000, 'di ba? Pero kung lalagay mo siya sa stable coin, kasi stable coin niya, which is stable. Pero usually hindi naman talaga stable yung stable coin eh. Pero ayun na yun eh. 'Di ba? So hindi ka maapektuhan once na bumaba yung local currency, 'di ba? Yun, malupit, 'di ba? Ang ganda nun. Eto, may matindi din to, mga lodi. China just warned against RWA tokenization. Ito, inaasahan ko na yan, mga idol, no? Yung China talagang kukontra yan sa tokenization, sa transparency. 7 major industry bodies jointly warned against RWA tokenization or real-world asset, saying they risky and not approved by Chinese government. This follows last week's POBC, Bank of China ata yan eh. A statement that stablecoin don't meet China's KYC and tama yung sinabi dito ni Finance Bull. Of course, they don't want tokenized asset or stablecoin transparency. Transparency kills their whole model. The tech isn't the problem, is the control is. So, alam niyo naman sa China, mga idol, no? Halos kontrolado nila yung mga tao diyan. May mga sarili nga silang application diyan, eh. Wala silang. May sarili silang app. Ayaw nila ng mga Facebook diyan, di ba? Gusto nila yung sarili nila. So, kinokontrol nila yung mga tao. So, syempre, ayaw nila ng ganito. Kasi nga, transparency nga yun eh. Mga lods, ayaw nila ng transparency. May kita yung kanilang kabalbalan. Parang ganun. So, expected na yan pagdating sa China. Mga idol, no? Ito. The XRP decision zone is here. The moment that usually defines whether we see a God candle or a deeper correction. Sa XRP to ha. I've highlighted the importance of 2.22 and 1.88 many times. And the price is now reacting exactly at those key levels. So ang sinasabi niya rito, ang pinaka big support natin is 188. Asan banda yun? No? 188. Para maguhitan natin. Ako, malayo pa. Wait lang ha, mga idol ha. 15 minutes ko lang. Para medyo malayo-layo yung ating gusto ko ring malaman yun eh, mga lods eh. Malay nyo naman, di ba? Saan yung 188 yan? Dito. Ayusin natin ha, ayusin natin. Hindi natin dyan. Ito yung pinaka strong support, no, na sinasabi niya, yung 188 na yan, mga lods, no? And 2.22 yung resistance. Dito banda. Ayan, dito banda. Ito, to. Baba ko na lang kaya to. O, yan, 2.2222. O, yan ha, mga idol. So, ito yung kanyang sinasabi. Ayusin ko lang ha. Tanggalin ko na to mo. Ay, hindi, wag eh. Sakto kasi to eh. Yan mo lang. Yan na lang natin.
O yan. No? So, dyan siya tumatakbo, mga idol. Sakto yun. So, ayan, ayun yung dyan magre-range, mga lodi. Ayun yung sinasabi niya. So, ito yung strong resistance natin, tsaka yung strong support na sinasabi niya, mga lods. O, ayan. Pazay. Most traders quit at this stage of the cycle. Ironically, the part where long-term wealth is usually built. Today, inside Dark Side, I share the deeper breakdown including when XRP historically forms reversal pattern, the accumulation bands I'm waiting, critically support that have triggered previous cycle in expansion. I'll keep sharing them. Ito mga lodi, ito siya. So, medyo sa history kasi mga idol, hindi, I mean siya kasi nababanggit din to ng mga mga ibang nagti-TA. So magaling daw to. So tingnan lang natin. Malay nyo naman syempre ito mga OG na to eh. Tingnan natin kasi hindi naman tayo magaling eh. So sila yung mga magagaling. So kunin lang natin yung mga idea nila. So ito yung sinasabi niya. So, dihintayin natin to. Pwede naman yan. Ibig sabihin, may chance pa na subukin niya to. Subukin niya yung 1.8. No? 1.8 mga idol. So, ayan. Check natin yan. Sana makapag-position talaga ako ngayon, mga lodi. Ngayon, December, yung maganda-gandang position. Tangan na, sarap nun. Mga loads. Oh, it's official. XRP, ito, malupit din tong news na to. Just reach 1 billion. Mga idol, no? So, sa ETF to mga lodi, no? Grabe, umabot na ng 1 billion, mga lods. XRP ETF inflows hit 15-day streak. US spot XRP ETFs have now logged 15 straight days of net inflows, pushing total assets to nearly 900 million. Pero ngayon nga, 1 billion na, no? No, that pala una yung news na to. Ayan. 1 billion na siya ngayon, mga lodi. O, di ba? Ang lupit eh. Tindi nun. Sinong gumawa nun sa loob lang ng 15 straight days? Wala. Siyempre, mga bago lang yan eh. XRP ETF just extended their inflow streak. Wala. That pa eh. Mali yung mga, mali yung mga positioning ng news ko one of the fastest growing ETF classes post-launch, closing in on the 1 billion milestone already. Momentum hasn't slowed for even a day. XRP liquidity wave is only getting started. So, nasa 1 billion na mga idol, nag-i-start pa lang. Grabe naman si XRP ETF. So, marami pang papasok dyan. Hintayin natin. No, kaya nga, sabi ko, 2026, nako, mukhang maganda-gandang taon yan para sa ating lahat, mga idol. No? So, ito naman. Ito yung, last news ko to, mga idol. Imagine, sinabi pala to ni Johnny Depp, mga idol. Pakinggan niyo yung sinabi ni Johnny Depp dito, If Donald Trump is elected president of the United States, in a kind of historical way, it's exciting because we will see the actual last president of the United States. It just won't work after that. Sabi niya, if Donald Trump elected president of the United States in a historical way, sabi niya, it's exciting because we will see the actual last president of the United States, mga lodi. Sinabi niya to pala, mga lodi, 2016, nung unang tumakbo si Donald Trump. No? Ayun yung first run. Tapos nanalo siya doon, mga idol, no? Pero nung mga panahon na kasi yan, mga idol, medyo yung mga actors o yung mga celebrities galit kay Trump, mga idol, no? So, yung comment na to ni Johnny Depp is sarcastic to, mga idol. Sarcastic yan. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya na pag umupo si Trump, wala nang papalit sa kanya kasi siya na lang. Gusto niya yun eh. Parang ganun. No, ganun yung sinasabi niya. Hindi to in a good way. Kaya, ni Johnny Depp ngayon, sa UK nakatira to, hindi sa USA. Ayaw niya kay Trump talaga. Pero ayun yung sinabi niya. Yung iba kasi pagkakaintindi, parang good sa kanya si Trump, pero hindi po yun, no? Ano yun?
sarcastic yung pagkakasabi niya, mga idol. So ayan na, grabe yung news natin ngayong umaga, mga lodi. Linggo, grabe naman yan, linggo mga lodi. Magluluto pa ako ng tanghalian, mga lodi, tinolang chicken. So ayan, sana nagustuhan nyo yung video natin. Huwag nyo kalimutang i-like, mga idol. Syempre check nyo kung nakasubscribe na kayo, subscribe kayo sa channel natin. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga lodi, andyan yung ating BitGet, mga idol, no? So check nyo sa description sa baba ng video natin. At malupit dyan, may mga discounts and bonuses, mga lods. At syempre, sa mga gustong manalo ng pang Noche Buena ni Boy WhatsApp, mga idol, mag-subscribe kayo sa channel ni Clovis Gaming. Oy, 400 na si Clovis. Ayan, 400 na. So, lahat po yan iraraffle ni lahat ng subscriber, kasama sa raffle ni Clovis Gaming. And pipili siya ng 5 na mananalo ng pang Noche Buena ng 500 pesos, sabi ng DTI, mga lodi. So ayan, 5 tao, no? So salamat sa mga nag-subscribe kay Clovis, mga idol. At wait lang natin yung date ng raffle niya. At syempre salamat sa mga nanood, umabot sa video na to. Ayun, maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Kita-kits tayo mamayang gabi. At what's up? And thank you for 400 subscribers. Holy guacamole, thank you guys. Thank you. Also, subscribe to me to get the what's that called? me, hindi sa'yo. Yung sa'yo, raffle. Raffle. If you subscribe, what? I will give you... I will give you a raffle. Ate ka lang. Sige, okay din. Okay. Usually na lang. Usual Okay. mo na lang. Peace. Peace na lang. Sige. Ayan. Kita-kits malong di mamayang gabi. Love you all.